Klarado na, hindi daw siya atras, patuloy lang siya. Hindi din siya mag-slide down. Kailangan manindigan ng taong bayan kasi may isang kandidato na gustong tumakbo, isang tao na gustong kumandidato sa pagkapangulo na malinaw sa batas na hindi kwalipikado dahil siya ay perpetually disqualified. Si Ginoong Marcos noong 1995 ay na-convict ng tax evasion at kasama sa penalty o parusa ng conviction na yon ay ang perpetual disqualification. Kaya ang di natin maunawaan, paano naaatim ni Ginoong Marcos na di ba siya ay magpa-file ng Certificate of Candidacy, pinipirmahan niya ito at sinasabi doon sa declaration na hindi siya na-convict, na wala siyang any ground for disqualification. So ibig sabihin, mula noon hanggang ngayon, magpa-file ng COC si Ginoong Marcos, siya ay nagsisinungaling. Si Ginoong Marcos ay perpetually disqualified sa mismong batas na ang pumirma at gumawa ay ang kanyang ama. Isang presidential decree ang nag-embed ng Internal Revenue Code na sinasabi na sino man ang makonvict ng tax evasion ay perpetually disqualified from seeking any public office. So mula nung tumakbo siyang senador hanggang tumakbo siyang vice-presidente, nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya sa taong bayan, binabastos niya at ginagawang katawa-tawa ang ating demokrasya. So nullification na panawagan ngayon ay hindi in any way nanenegate noong mga nakaraang pagtakbo niya. In fact, na-amplify lang nito kung paano nila pinaglalaroan ang ating electoral democracy. Sila ay nagtatago ng katotohanan. Dahil walang nakabuking, pakiramdam nila makakalusot sila. Hindi ito ang panahon na palusutin si Ginoong Marcos dahil lalong-lalo na pinakamataas na posisyon ng ating bayan ang kanyang tinatakbuhan. Huwag nating payagan isang tax evader, isang magnanakaw ng buwis ang ating maging leader. Ang kailangan natin, matinong pamamahala, hindi magnanakaw ng buwis ng taong bayan. Siguro nakakalungkot isipin na isang tulad ni Bongbong Marcos nakakalusot sa maraming bagay sa kanyang buhay mula sa pagnanakaw hanggang eto pagsisinungaling sa kanyang COC. At sana yung COMELEC maging matapang sa kanilang pagdidesisyon sa kasong ito dahil walang dahilan para siya patakbuhin. Malinaw ang batas. Ang malabo ay yung Bongbong Marcos na gustong tumakbo kahit perpetually disqualified. At siguro panawagan ito sa COMELEC na observe the rule of law. Ipagtanggol naman natin yung demokrasya at batas. I-disqualify, i-cancel ang COC ng isang perpetually disqualified na kandidato. Pag binayagan nila ngayon si Bongbong Marcos sa tumakbo, anong klase signal ang pinapadala nito sa iba pa na gusto na naman magsinungaling para lamang makatakbo sa posisyon? Sir, how long does it take yung pag-hear ng cancellation ng COC? Mabilis lang yan or mabagal depending on what happens in the pre-conference, no? Kung malinaw kung malinaw yung circumstances, malinaw yung facts, posibleng gumawa ng decision kaagad. Posible din naman na may mga commissioners tayo na kailangan humingi ng clarificatory hearing. So nangyayari din yan, no? So it could also stretch the time that you hold these things, no? So again, there's no hard and fast rule about how long this will take. It will take as long as it takes. The COMELEC is mandated by law to receive all applications for COC. No, it's ministerial on the part of the COMELEC. When we weed out candidates because they're nuisance or for whatever other reason, merong malinaw na ground. No, like example, someone files 2 COCs for 2 different positions. Yan, malinaw na malinaw yan. Under the law, that is prohibited. You file a COC for 2 positions, you're disqualified for both. But you're talking about other disqualifications, right? Which require proof of the circumstances that would give rise to the disqualification, right? Kailangan ka pa kailangan ka duminig ng reklamo tungkol diyan. Kailangan mong Hello po mga kababayan, update ko lang po kayo ng disqualification case ni Bongbong Marcos. Ito po ngayon ang sabi ng mga
mga abogado, suntok sa buwan daw po. So tama yung mga analysis po natin, and it's based on the, mismong desisyon sa kaso. Sabi nga ng iba, tagal na ito, and may 5 years ko pala. Mamaya nandito siya sa balita ngayon. So, tagal na to, mga kababayan. And tama yung sabi ni Atty. Larry Gadon. Kuan ito, walang kakwenta-kwenta. Itong kasong ito, ang naniniwala lang dito mga kababayan, siyempre yung kalaban. In fact, nakita natin yung Akbayan. Yung grupong Akbayan, nag-protest kagad. Ang gaganda ng mga tarpaulin na pinagawa. Bongbong Marcos, tax evader, disqualify Bongbong. Ito ngayon mga kababayan yung sabi rito sa postscript ni Federico Pascual Jr. Based siguro mga kababayan sa kanyang usap sa mga abogado. I-share ko din po sa inyo. Iramin ko muna ha, Mr. Pascual, para yung mga BBM po ay hindi nag-aalala. Ganun pala niya ang reading ng mga abogado. The petition filed, sabi dito, bid to disqualify, BBM won't prosper. Hindi man po yan magtatagumpay. That is from the standpoint ng mga batikang abogado. The petition filed Tuesday by civic leaders to disqualify Ferdinand Bongbong Marcos Jr. from running for president in the 2022 national elections will not prosper, sabi po dito. It might even cast the late dictator's son as an underdog which could favor him. Yeah, sabi ko sa inyo. Tirahin lang ninyo si Bongbong. You are actually promoting Bongbong. Pagawa kayo ng tarpaulin attacking Bongbong and accusing him as tax evader, hindi man maniniwala sa inyo. Based sa desisyon ng husgado, hindi man po siya tax evader, nag-fade lang siya to file the ITR. Ganun po. You see? This was the consensus of election lawyers whose opinion were sought yesterday on the bid filed with the Commission on Election to disqualify him. One lawyer described the move as suntok sa buwan. Sabi ka sa inyo. While another said, malabo yan. Ang nagsasabi man po lang na malakas yung kaso, si Carpa. Siyempre, full-blooded dilawan po yon. Lahat gagawin nila, mga kababayan, para paniwalain. Mga sinungaling yan eh. Pag sabi ko sa inyo, pag dilawan po, sinungaling. The petitioners asked the COMELEC to deny due course to Marcos certificate of candidacy or to cancel it if already issued on the ground that he made a false declaration in his COC where he claimed to be eligible to be a candidate. Siyempre, alangan man ako ang kandidato, nag-file ako, tapos sasabi, disqualified po ako. Kung disqualified ako, not file. Magsasayang ba ako ng panahon? And Bongbong Marcos has filed certificate of candidacy previously. And sabi ko nga sa inyo, tumakbo siyang senador, tumakbo siyang vice president, wala man disqualification case. Malinaw po na gusto lang nilang gawin ito as a tool for propaganda, black propaganda. Ang kala nila, masisira. Hindi na po ninyo masisiraan si ano. Kasi yung paninira ninyo po, na-discover ng mga tao, ng mamamayang Filipino,
lahat lang niya kwento. Di man ninyo napatunayan. Dito nga, naipakulong si Bongbong Marcos dito. May na yung kaso ninyo. The petitioners claim that Marcos is not eligible to run for any public office as he is. They said, sa inyo, ang pwedeng tumakbo sa yung nakakulong si Delilah. Wala kayong question doon. Yung nasa labas, gusto ninyong i-disqualify. Yung nasa loob, eligible. Hindi kayo mga gunggong. Pagka-alyado ninyo, basta't hindi Marcos pwede, hirap. Hindi man ninyo di-disqualify, convicted yon. Plunder pa. Nahiya talaga kayo. Di ba? Kaya walang maniwala sa inyo eh. One of the election lawyers we consulted, sabi po ni Mr. Pascual, pointed out, however, that Section 12 of the Omnibus Election Code says that disqualification based on such conviction is lifted after 5 years from the serving of the sentence. So ito yung sinasabi natin. Lifted na po eh. Kaya nga po yung kampo ni BBM, relax. Relax lang po. Ang masyadong kidit. Ano ba ang Tagalog ng kidit? Sa amin dito kidit eh. Kalimutan ko na yung masyadong yung reverse ng hindi relax, ayun ang kidit. Ito pong mga dilawan, alam kasi ninyo, hindi kayo mananalo sa eleksyon, Alam kasi ninyo, based sa survey, pag sama-samahin pa yung boto na nakuha ninyo, hindi pa mga lahati. Doon sa boto, mga kababayan, sa street surveys kay Bongbong Marcos. Wala eh. Ang maganda niyan, kayong mga opposed to the Marcoses, bigti na lang kayo. Baka matuwa pa yung mga mamamayang Filipino. Pag halimbawa na bigti na kayo, pwede na kang ilibing doon sa katabi ng dating Pangulong Marcos, libingan ng mga bayani. Natindigan niya, Mr. Maradillas, mga gusto niya ipahukay, sila pumalit. Di ba? Hukayin. Gusto niya ipahukay kasi Marcos is not the hero. O di kayo yung hero. Sige, palibing namin kayo doon. Hukayin na ninyo. Di ba? Para kayong pumalit doon. He expressed doubts the records of the 1995 case will still available. His remark reminded us of the disappearance of crucial evidence in some ill-gotten wealth cases prosecuted by the Commission on Presidential Commission on Good Government against the Marcos heirs. Ay ibang kaso na ito nawala? Wala man silang nakuha kasi pong ebidensya. Nanakaw, wala. Yung mga sinabmit kaya dinismiss yun, it was reported by the mainstream media, yung mga ill-gotten, yung mga hawak nila, mga photocopy, hindi niya ito, inadmissible. Wala man, patunay talaga. Di ba?
The petitioners were identified in news reports as Father, sabi ko na. Sabi ko sa inyo, ang nasa likod ng lahat ng ito, kahit yung dating Pangulo Marcos, yung auster, Damaso, si Cardinal Sin, yun ang nasa likod. Sabi ko, itong mga dilawan, they are just instruments, fronts lang po. Pero nasa likod talaga ng kaguluhan dito po sa ating bayan, sa politika, si Damaso. Ang mga petitioners to disqualify Bongbong Marcos, Father Christian Bonafé of the task force detainees. Sino pa? Ito yung mga nila, Kampon. Fide Slim of the prison group Kapatid. The same group. Whose husband Vicente Ladlad is identified as a martial law victim. Maria Edelisa Hernandez of the Medical Action Group. Alams na. Celia Lagman Sevilla of the families of victims of involuntary disappearance. Roland Vival of the Philippines Alliance of Human Rights. And Josephine Lascano of the Balay Rehabilitation Center. Anong gatong nito? Siguradong itong Damasong ito. Hindi ko sa inyo mga kababayan. They were represented by Chidorte, a human rights lawyer who was once a Supreme Court spokesperson. The petitioners recalled that Quezon City Regional Trial Court The Quezon City Regional Trial Court convicted Marcos in 1995 for not paying income taxes, failing to file his income tax returns. Alam na ninyo ito. When he was vice governor and then governor of Ilocos Norte, he was sentenced to serve prison terms for each of the offenses. In one offense, he was meted 3 years for failure to pay income tax in 1985. But in 1997, however, the Court of Appeals Special Third Division acquitted Marcos. Ano ang problema ninyo? Of all charges. You see? Of non-payment of income taxes, but affirmed his guilt of failing to file ITRs. Yaman lang po. Na-acquit siya sa hindi pagbayad ng buwis. In other words, yun ang sinasabing tax evasion. Acquitted siya. In-affirm po yung pagkakasala niya for failure to file the ITRs. Malinaw. The CA removed prison time for the conviction and imposed only 30,000 fine with surcharge. Kaya naging 60,000 yata to. Sabi ko sa inyo. Yung napakaliit na issue against sa BBM, ginawa ninyong bundok, pinalaki ninyong pinalaki. Kayo man lang ang nagpalaki niyan. Diba? Para may issue kayo, may gamitin kayong issue to smear Bongbong Marcos. Booking kayo kaagad. You see? Kaya pala sinabi ni Attorney Joey sa interview ko, may remedyan niya. Pati yun, kahit kalaban yun. Kung magaling niya, may remedy. Siguro, aware siya noon. Aware siya dito. Pero siyempre, hindi man niya. hindi man, sabi ni Atty. Joy, hindi man niya ako yung abogado.
Yun din na nakikita mga kababayan nitong mga abogado. Kaya sabi nila, suntok sa buwanan niya yan. Wala. You see, under the COMELEC's Rule 23, a COC can be cancelled if any material representations contained therein is required by law is false. Ano man doon ang false? Siyempre, may desisyon ng husgado. Kung ako si Bongbong, sasabihin ko doon sa katanungan sa COC na ako qualified. Kasi and mga kababayan, before ba yun final ni Bongbong, in fact, usually dito sa amin, halimbawa si congressman, ang nagpi-fill up niyan, abogado na. Pipirma lang naman. Si congressman, si attorney, pupunta siya doon for personal filing. But all the details, nag-ayos yan, abogado, si Bongbong pa, na presidential candidate. Lahat yan, true lawyer yan. Pupunta siya doon as a requirement na i-file niya. Personally, yun na lang. Pero yung nag-fill up, nag-accomplish ng lahat na sa COC requirements, abogado na yan lang. Hindi na kasi effective yung mga Marcos magnanakaw. Hindi na kasi effective yung never again ninyo. Martial law, diktador. Hindi na effective yon. So naghanap kayo ngayon ng ibang magagamit na isyo. Tax evasion naman ngayon. O ngayon, pumutok agad. Bukya. The petitioner said that when Marcos declared in his COC that he was eligible to run, although he was not, kayo lang naman yung nagsabing hindi. Galit kasi kayo eh. Kayo lang naman. Yung COMELEC ba, nagsabing hindi kanya eligible, kaya hindi namin tatanggapin. Di man yun pwedeng gawin ng ano. Supreme Court ba kayo? Question na ba ninyo sa Supreme Court? Of course, hindi ninyo pwedeng questionin kasi it should be first on before the commission. may procedure muna. Di ba? Sa inyo, mali nga ang pagkakuan dito eh. Dapat may allege dito. Mga kalyado ito kasi. Although he was not COC, he was eligible to run, although he was not because of his prior conviction. He made a misrepresentation that should disqualify him. Yun ang nag-aligasyon ninyo. Then, prove it. Di ba? Prove it. They said that Marcos also made a misrepresentation when he ticked the no box in the COC that asked if he has ever been found liable for any offense which carries the accessory penalty of perpetual disqualification from office. Anong perpetual sinasabi ninyo? Again, belief ninyo yun. Di ba? Inalaw na siya previously inalaw siya ng COMELEC. Sabi ko nga, kumandidato na siya for senator, natapos yung term, kumandidato pa na vice president. Na-disgrasya lang ng Salamangka. Wala mang disqualification. Ngayon, kasi nakikita ninyo na matatalo kayo, kung magka-eleksyon, kulelat kayo, disqualification ngayon.
ang final ninyo para gamitin ninyong propaganda para ma-discourage yung mga tao na kahit pa ma-disqualify ito ito tandaan ninyo mga dilaw, kahit pa ma-disqualify hindi maging kandidato for presidency Bongbong Marcos, hindi ninyo masisway ang boto in favor sa inyong kandidatong dilaw. Hindi ninyo masisway. Halimbawa pa, ma-disqualify si Bongbong. Kung ano lang yun. Pero malayo. Allowed naman siya na mag-substitute o si Aimee ang tumakbo. Talo pa rin kayo. Sigurado yan. Yung boto kay Bongbong Marcos na landslide, it will be, counted. Kay Aimee Marcos, o disqualify naman ninyo si Aimee Marcos naman as a candidate. Nangyaya kayo. Pero suntok sa buwan, sabi ng mga abogado. Kahit nga siya to ni Joey, to my belief niya, matutuloy pa rin yung hindi makakancel. Well, sabi ito dito. Kung ako nga, hindi ko na yan gagawin kasi sabi niya ni Joey, lalo anyang siyempre yung underdog, pag binabanatan mo, inaapi mo yung tao, yun ang kultura ng mga Filipino eh. Sige, apihin lang ninyo apuhin, lalong masiro kayo niyan. Di ba? Araw-araw, nakalibre na ng publicity si Bongbong Marcos, lagi siyang na-headlines. Mainstream and social media. Kaya yung topic, kayo ngayon, nalunod na kayo. Hindi ka na kayo pinag-uusapan. Yung mga kandidato ninyo, inggit kasi kayo eh. Di ba? They said that the amendment provided that if the offender is a public official, he shall be perpetually disqualified from holding office, any public office. Huwag na. Ngayon, ito, galing ito sa The Manila Times. Basahin ko po sa inyo. November 4, Manila Times. Case versus Marcos has no basis, sabi po ng isang COMELEC executive. Updated 12:14 a.m. November 4, sabi rito. An official of the Commission on Elections on Wednesday said there was no basis to disqualify former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr., BBM, from the presidential race. O, kita ninyo. COMELEC spokesman James Jimenez said the disqualification case filed against Marcos has no clear basis. Kahit nga yung COMELEC nang tingnan nila, hindi man na niya malinaw. Hindi malinaw. You see? COMELEC na ngayon ang nagsasabi. Hindi malinawan niya yung base ng disqualification. He explained that in order to be disqualified, a candidate must have been convicted of a crime constituting moral turpitude or an offense with at least an 18-month jail term. Para, hindi man nakulong si Bongbong Marcos. Pinamulta na lang. O, ano ngayon ang basis ninyo? Di ba bukya kayo? Jimenez said Marcos' case did not meet the criteria. Saka, talagang walang kakwenta-kwenta yun. Ginamit lang itong si Carpa, mga kababayan, ng mga dilawan para isipin ng mga tao. Kasi former justice, senior justice ng Supreme Court, siyempre, may weight yung kanyang sasabihin. Di ba? So, ginamit siya.
I-float mo niya ito. Then, kami na niyang bala. May tao na rin tayo. Yung Damaso, may tao na rin tayo na magpa-file. Tapos, birahin natin left and right through the mainstream media na kampi sa atin. Para yung mga tao niya mataranta. Tapos isipin ng mga tao na sayangan niya ko na dito na lang tayo, sayang kung boboto tayo kay Bongbong Marcos. Disqualified na niya pala. Para sa next survey, makita natin na ay bumagsak sa sa survey kasi kung tumalab yung black propaganda na yung mga karatula, Bongbong Marcos tax evader, that's a pure propaganda. Ng akbayan, ang objective nun para lasonin yung isipan ng mga tao, especially yung young voters po. Pero mga dati nang kilala yung mga Marcoses, mga matatandang botante, hindi na nila yun. Ang target nila yung mga young voters to discourage them from supporting Bongbong Marcos. Kasi based sa survey, kahit yung mga bata pa, BBM na. So sabi rito, right now, it does not, because the Supreme Court said, it does not. So right now, there is no clear case for disqualification, sabi po ni Jimenez. Sabi ko sa inyo. Lahat lang ito, mga kababayan, propaganda. By the way, dali lang po, may parinig ako sa inyo. Para yung mga supporters ni dali lang po. Ito yata. Yeah. Yung statement ito ni Bongbong Marcos. Dali lang po. Sakal sila ang ang sinasabi yan, may problema daw yun sa ating kandidatura. Si Bongbong Marcos po siya. May kaso daw kasi may isang kaso daw na hindi na. Interview po ito kay Bongbong Marcos sa isang local radio station yata to sa Palawan. Hiramin ko muna. Yung boses lang naman. Ay, hindi ko na. Sasagutin na lang namin ito pagdating. Pero, hindi na. Siguro kasama na rin dyan sa politika, yung politika, lalo ng yung aming mga kalaban, ay imbis na humarap sa eleksyon. Kasi siguro, matakot sila sa numero, hindi Takot sa numero daw. Nakikita din doon laging lampaso sila. Hindi yan pwedeng dayain po. Actual survey, nakakamera, tinatanong yung mga tao isa-isa, paano mo yung dadayain? Tapos babaldisan. Pak! Pag pinakita, pak! Landslide. Kahit saang province, kahit saang lugar po, kahit nga doon sa Batangas kung saan pumunta si Manny Pacquiao nang namigay ng 1,000, talo pa rin si Manny. Hindi umobra yung 1,000 ni Manny. Well, sa akin pa naging siguro naman. Unfortunately, naging kasama na rin yan sa ginagawa ng mga politiko ngayon. Kung maalala ninyo, yung takbo ni Duterte, ganun din ang nangyari. Sinusubukan din siya i-disqualify dahil hindi nila kaya sa eleksyon.
Eh, parang ganun din ang pakiramdam ko na ganun din ang ginagawa sa akin. Pero, hindi, para sa akin, ang tingin ko siguro, hindi unexpected yan. Alam naman natin na gagawin ng lahat para pigilan ang kalaban na kasaplat. Lalo-lalo na sa politika, ay isa na siguro yan. Pero hindi ako natatanong, hindi ako atras, hindi ako mag-withdraw, patuloy lahat ang aking gagawin. Hindi ako mag-slide down. Klarado na. Hindi daw siya atras. Patuloy lang siya. Hindi din siya mag-slide down. Kaya mga nagtatandim-tandem, sasabihin na Inday BBM, gayon. Maniniwala doon. Hindi mangyayari yon. Hindi mangyayari. Kaya nga si BBM nag-scout po ng magiging vice president niya. So, kung siya may possibility to slide, di sana hindi siya mag-scout noon. Ngayon, categorical na yung statement niya. Hindi siya atras, patuloy yung kanyang kandidatura, at hindi din siya mag-slide down.